Ayun. So, ang gagawin natin ngayon is yung enrollment program, no? So, ano na tayo? Naka-entry na tayo ng student. So, tignan natin kung may laman yung database natin. So, anong pangalan ng database natin? Mike Test S-Pro. Tama ba? S-Pro ba? So, pag nag-browse ka, ito. Okay na, no? Nasolve na natin yung problem natin dyan. Okay, so 2025-1-45. So, kung iraran natin yung program from DBase 3 plus, okay, which is yung S-enroll, modify muna natin. Modicom S-enroll. Ito yun, no? So, kung iraran natin to, direct from visual, so ganito itsura niya. Hingi siya ng student number 2025-1-45. Ayun. Okay? Nagkaroon si Andy Goma. Nagkaroon tayo ng compatibility, no? So cancel lang natin 'yan. So hihingi siya ng section, so on and so forth. Okay. So gagawin natin ano to? Visual Pax Pro. So paano natin gagawin 'yan? Siyempre, cancel muna natin yung program. Clear the screen. Ito yung ano natin, source code, no? Hindi base 3 plus. Okay? So, ito yung source code natin, hindi base 3 plus. So, pwede akong mag-open ng another VN Pro. VE Pro. Ito yung gawa natin. Edit profile. At pwede akong mag-open ng another window para sa program enroll. Modicom, ano maganda pangalan? B enroll. Yun. No, brand new program. Pwede nyo ayusin yung ano nyo, yung mga naka-open na program nyo. Window, tapos arrange all. Di ba? Masaya. So, ito yung ginagawa nating program. Ito yung babasihan natin. Para hindi ako magta-type, no? Kokopihin ko lang lahat ng dinefine kong window. Doon sa ayun na. So, kinopya ko lang lahat yan. Control C, punta ako dito. Control B. So, naka-define na ako ng window. Diba? Palitan nyo na lang yung pangalan ng window nyo kung gusto nyo. Or, palitan nyo yung title. So, ang title nito is Student Enrollment. Student, sabihin natin ano. Enrollment na lang. O, scheduling. Student scheduling. Okay. So, yun yung pangalan yun yung title ng window ko. Pero the same attributes, the same name, no? Ang name is new. And yung attributes is kagaya nung nandun sa main. Okay? So, choose, kailangan natin yan siguro. Huwag alisin. Define NY, kailangan natin yan. Window ERR, kailangan natin yan. So, anong next step? So, ili-layout natin yung ating li-layout natin yung ating labels. So, itong labels natin Ayan, Okay. So, control C lang ako dyan. Dadaling ko siya rito. Pwede ko na ba siyang i-run? Patayin muna natin to. So, nag-layout lang ako ng label. Student number, full name, section. So, pag ni-run ko, asan? Wala tayong nakita. No? Bakit? Andun sa main. Doon lumabas. Bakit? Kasi
Hindi ako nag-activate ng window. So, nag-define lang ako ng window. Pero hindi ako nag-activate ng window. At niran ko tong layout procedure na to. So, ang nangyari, dun niya nilagay sa main. Ayun, no? No? Ito yung main window natin. So, para may pasok natin yan sa loob ng window nyo, dapat, bago ka mag-layout dyan, no? Gawin mo muna, i-activate mo muna yung window. So, activate, window, new. Yun yung main window natin. Ha? Kaya pag niran ko yan, eto na siya. Okay? Eto na siya. Andun na yun. Student scheduling. Andun yung student number, full name, so on and so forth. Eto yun. Okay? Wala sa forma. No? Wala sa forma. No? Student number, full name, so on and so forth. So, i-forma natin. Gamitin natin yung attribute nung asan yung isang program ko. Ito. So, copy na lang natin yung attribute para magkakamukha sila. Ayan o, yung attribute ng student number. So, ito, yan. Kunin ko lang yan. No? Control C. Daling ko rito. Control V. Diba? Ang dali. So, pag niran ko, ayun na. Student number. So, hindi ko pa nagagalaw yung iba. So, liitan natin. No? Siguro mga ano lang to. 11. Okay? So, 11 lang siya. Para medyo maliit. That is at 4.3 ng window nyo. So, kaya pag niran natin, nasa row 4 column 3 siya. Ito siya, no? Masyadong mababa. Gusto ko ilagay sa taas. So, iaangat ko lang siya. Gawin ko lang siyang row 1, row 2, row 3, o row 1, let's say, no? Pag niran ko, nasa row 1 na siya. Student number. Okay? So, tama na yan. So, row 1. So, full name sa ilalim ng student number. Sabihin natin itong row 2. Colon 3. Okay? Lalagyan ko rin siya ng attribute. Kopyahin ko lang to para pareho. Control C. Punta ko rito. Control B. Okay? Pag niran mo, ayun. Nakadikit. Pangit, no? So, hindi maganda yung dating. So, anong gawin natin? Pwede nating palitan yung font. Okay? So, gamit tayo ng ibang font. Huwag naman Britannica. Paano? Paano tayo gagamit ng font? Nakalimutan nyo na. So, gagawin nyo lang, kung hindi nyo alam yung pangalan ng font, pwede kayong pumunta rito sa another way dito sa window tuloy, sa format, tapos font. Pag kinlik yung font, ito yung available font ng Visual Pax Pro. Ayan. No? Gagawin ko lang, let's say gusto kong font niyan ay Times New Roman, no? So type ko dito Times New Roman. Itong font na gagamitin ko. So pwede yan. So Control C ko yan. Pag dito kayo dumaan, huwag niyong i-okay kasi pag in-okay ko yan, lahat yan magiging Times New Roman. So, ang ginagawa lang natin, kumakopya lang tayo ng available font para sa program natin, no? Hindi natin gustong baguhin yung default font ng Visual Pax Pro. Kaya pag kinlik ko yung Times New Roman, huwag kayong magkakamaling mag-okay kasi lahat siya magbabago. No? So, hindi tayo magbabago ng font, ng default font ng Visual Pax Pro. Kukopya lang tayo ng available font para sa attributes ng ating display. So, pwede kong kunin tong Times New Roman. So, reselect, Control C, tapos balik ako dito, cancel. Yung Britannica bold, gagawin ko yung Control V. Times New Roman, no? Pag niran ko yan, pansinin nyo ano nangyari doon kay student number.
Ayun, no? Naging iba siya, no? Naging Times New Roman siya. Okay? Question? Question? Wala? So, walang question. Pwede kong liitan pa, no? Gawin kong 10. And then, lahat yan gawin kong pare-pareho. Control C. So, this is Control V. So, kung nasa 2 siya, dapat sa ilalim siya. Ayun. Kaso ang problem niya, masyadong dikit. Hindi magandang tignan, no? So, gawin ko dyan, i-adjust ko yan, no? Gawin ko sa row. Anong row? 3? O, sige, 3 tayo. 3, sir. Yun. So, medyo maganda na itsura. Okay? So, nagigets nyo? So, ito, ganun din gagawin ko rito. So, sa row 3, nandun yung full name. Sa row your boat. Sa row, let's say 4, no? Let's say, hindi, row 3 pa rin, no? Pero nasa column, ano siya, 59. Hihingi siya ng section. Ibig sabihin, saang section mo siya ilalagay. Okay? So, yan. Pag nilan, yes, ayun section. Ito yung column 59 mo. Pwede mo isug yan dito. Kasi ang window nyo natin is up to 150 column. 40 rows, 150 columns, no? Kaya huwag kayo magtipid sa screen. So, pwede ko siyang ilagay sa row your boat, 100. Kunyari. Kaya pag niran ko yan, andun siya sa 100. No? Paano itong line na to? Tsaka ito. Okay? Yung day, yung time. Okay? So, ito, nagawa tayo ng line. So, acceptable din yung line, no? At 622 to 678. Kaya meron kayong nakitang line doon. Ayan, no? Ito yung line na ito. Okay? Kami nakita kayo doon. Ito yan, row 6. Gawin natin itong row 4. Column 2. To row 4. Column, sabihin natin 149. Try natin kung ano itsura niya. Ayun. Yun yung line natin. 149 sa row 4. So, gawin ko siyang row 5. Pero this time, lalagyan ko siya ng attributes. Gagana kaya ito pag ginamit kong attributes? Tingnan natin, ha? Yun. Ay, mali. Cancel, no? Copy. Daling ko rito. Yan. So, gagana kaya ito? Try natin. Yes. Error. So, hindi siya pwede sa line. Okay? So, hindi siya pwede doon sa line. Pag nilan mo, yes, error. Okay? So, tanggalin na ito. At row, anong row pa next? So, 5, 6, 7, so row 8. Column 2 to row 8. Column 149. Run. Wait. Row 5 dapat. Yun. Okay na. Huh? Ngayon, ito, lalagay ko sa row. Row ano to? 6. Row 6. O row 5.5. Sige, row 6 na lang. Row 6.5. Column 3. This is row 6.5. Pare-pareho ng row kasi magkakatapat sila, no? 6.5. 6.5. Yan.
So, row 3, 9, 10, 60. Masyado tayo nagtitipid. Row 3, column 3, this is, sabihin natin tong column 20. Tapos yung day is column, yung code is column, sabihin yung 30 o column 50. Description, so labi natin tong 40. Yung description gawin natin column 40, description column 50. Tapos yung ating instructor nasa column 100. So pag niran, yes, ayun na. Masaya na, no? Pwede nyo pa iusog yung instructor nyo eh. Banda rito. So sabihin natin, ilagay natin instructor sa 120. Tapos lagyan natin ang attributes. Control C. Control B. Dito, Control B. Another Control B. And another Control B. And Control V. Ayan na. Pag niran, yes. Ayun. Anong row to? 6.5, no? So, masyadong mataas. So, gawin lang natin, row 6 lang. Para hindi siya mataas. Yan. Pag niran, yes. Ayun na. So, i-display natin dito yung day, yung time, yung code, description ng subject, at kung sinong instructor sa given section. So, ang entry natin is the student number. Si-search natin si student number, existing, di-display niya yung full name dito. Tapos, hihingi tayo ng section. Based on the section, di-display yung schedule. So, dapat may database na tayo ng schedule. Okay? So, meron na ba tayong database ng schedule? So, tignan natin kung may database na tayo ng schedule. May database ba tayo ng schedule? Clear muna tayo, no? May database ba tayo ng schedule? Asan ang database sa atin ng schedule? Ayun, ACT Sched. So, silipin natin, no? Use ACT SCH. Browse. Ayan, may database sa tayo ng schedule. No? So, first year, tapos year and section, daytime. Palitan natin yung yung structure. No? I-rename natin yan doon sa taas. Medyo mahaba yung year-loy level eh. So, paano ko papalitan yung structure? Anong command? Modis true. So, yung year level, gagawin ko na lang itong YL. Pero the same type and width. Yung year and section, gagawin ko na lang itong YS. Year and section. So, day. Sasabihin, palitan ko to S day tsaka S time. Okay? Kasi yung day is a reserved instruction para sa Pax Pro tsaka yung time. So, para hindi kayo malito, S day na lang tsaka S time. Ito namang subject code, gawin nating S code. S code. Yun. Yung subject description, gawin nating SDE SC. Tsaka yung instructor, gawin natin na lang tong INST. No? Nirename ko lang yung mga field name. Pero yung type hindi ko ginalaw at saka yung with. Tapos, okay. So, sinave ko lang siya. So, pag nag-browse tayo, ayun na, nabago na, no? So, nabago na siya.
Let's go back to our program. Ito. Hindi yan. Ito, no? Itong dalawang to, kinokopyahan lang natin to. So, na-layout ko na. Na-layout na natin yung ating labels. Kaya pag niran mo, ganyan na siya. Kailangan natin humingi ng student number dito sa location na to. So, tapat ang student number. So, anong row si student number? Si student number nasa row 1, column 3. No? So, syempre, bago ako humingi ng entry, kailangan kong mag-define ng variable. So, copy natin yung variable dito. Okay? So, dito siya. Okay? So, nag-declare ako ng tatlong variable, vstud, no? vname, at saka vsec. Na? So, anong row yan? At row 1, colon, so, ito, kunin natin ito, no? You see. Control V. So, at row 1, colon 18, magiget ako ng vstud, no? Try nga natin kung sa pool. Ayun. So, hindi ka pwede mag-colon 18. Usog mo ng konti para masaya, no? Cancel natin to. Gawin natin colon. Ilan? Lagay nyo. 30? 30. Salamat, no? Okay. So, ayun. Colon 30. Pwede man lagyan ng attribute to. Pwede rin, no? Kung gusto nyo. Lagyan natin ng attribute. Kopyahin kaya natin to. Tingnan natin kung uubra. Control V. So, ayun na. Pag niran, ayan. So, pag nag-type kayo, malaki rin siya. No? Okay? Malaki rin siya. So, toing. Ano yan? 2025 dash 1 dash 45. So, wala pa syempre. No? So, sino yun? So, use S-Pro. Browse natin kung sino yan. Si Goma yon dapat. No? I-enroll natin si Goma. Okay? So, okay na tayo rito sa part na to kasi humihingi na siya ng entry 2025-1-45. Dapat dito mag-a-appear yung pangalan ni Goma. Okay? So, paano gagawin natin? So, i-open natin kung saan database natin kukunin at hahanapin natin yung student number na yon. Okay? Ayan. So, try nating i-browse. So, ito kukunin natin si Goma, no? So, hinahanap ko. If found, so kunin ko lang to, pareho lang naman yan. Control C. Dala ko rito. Control V. If found, yung magiging laman ng B name will be yung laman ng L name, F name, tsaka M name na nandun sa S-Pro. Kaya pag pinrose mo yan, yung L name, F name, M name, yun ang magiging laman ng V name. So, dapat ang magiging laman yan, Goma, Andy, D. No? Yun ang magiging laman ni V name. Goma plus comma plus Andy plus space plus D. Tapos, isi-say na lang natin. Saan natin isi-say? Saang location tayo magsisay? Doon sa location ng full name. Okay? Row 3. No? Row 3. At row 3, anong colon? Kung saan tayo nag-get 30 or row 3 colon 30 using the same attributes, copy ko lang to, Control C, punta ako rito, Control V. Wala na yung set color to na yan. No? Hindi nakasali yan. Okay? So, pag niran, yes, 2025-1-45, enter.
if found. Okay. Kasi hindi ko pa kino-close yung if found ko. So, else muna tayo, no? Else, tapos and if. So, magganyan muna tayo. Pag nag-declare ka ng if, nag-implement ka ng if, dapat meron yung kapartner na else and if. So, kaya nag-error. Niran ko kasi, hindi ko pa nilalagay yung else and if. So, pag niran natin, 20, ay mali. 2025-1-45, ayun, si Goma Andy. Palitan nyo na lang ng kulay, no? Para ma-specify kung anong kulay ang gusto nyo. This is blue. RGB. Gusto ko red. So, gagawin kong 255. Walang green at walang blue. 0. So, red. RGB yan eh. Red, green, blue eh. So, pag niran ko, 2025-1-45, si Goma Andy D. Okay? So, ang next is to get the section. Kung saang section natin siya i-enroll. Okay, dito sa gawa natin, use enroll. Okay. So, bakit may use enroll tayo? Kasi, chine-check natin kung naka-enroll na siya. Hindi ka pwede mag-enroll ng dalawa eh. Diba? So, kukunin pa rin natin yan. Use enroll. So, if found, ibig sabihin, may naka-enroll ng ganong student number sa ating database na enroll. Sasabihin niya lang dyan, student already enroll. Read, else. Else, ibig sabihin nun, hindi pa siya naka-enroll. Okay? Kaya hingi siya ng BSEC. Okay? Hihingi siya ng BSEC. So, silipin natin yung ating database na enroll. Ano yan? ENROLL. Mukhang nag-error yung database natin no? Check nga natin. Asa na yung database enroll? Ayun. ENROLL. So, use ENROLL. So, all. All tayo, all. Ayaw niya ng all. Ito na lang. So, ito siya, no? Ito lang ang laman ng mga naka-enroll. So, wala pa naman gano'n. Burahin natin, no? Paano natin buburahin to? Natatandaan niyo kung paano magbura ng laman ng database? Lahat to. Anong command? CAP. Tapos PACK. Browse. So, wala na siyang laman. Studno name section. Okay? So, let's proceed. Ayan. So, kailangan din natin to hanggang din eh. Control C. So, ang ilalagay yan dito. Ayan, no? Control V. So, dinisplay niya yung pangalan, then i-check natin kung naka-enroll na siya. So, sa loob ng database enroll, hanapin natin yung the same student number. So, kung wala, kung nandoon, naka-enroll na siya. Else, hihingi tayo ng section. Okay? So, pwede na ba to? Try natin. Dapat to hihingi ito ng section. So, pag niran, yes, 2025-1-45. Error. Bakit? If found, error. Kasi, anong kulang ko dyan? Ito, if found, ang partner niyang if found na yan, is ano? Ito, tsaka ito. Okay? Ngayon,
Dito, nag-if found ka ulit, no? Kasi nagpa-locate ka. So, if found, ang partner niyan, else ito. Tapos, get. So, dapat, i-close mo yung inner if mo, no? Yung nasa loob na if. Ang main if natin, yung nasa taas. Ito, else and if. So, i-close natin to. So, maglalagay ako ng end if dito. So, tignan nyo kung saan pinuposisyon, ha? So, pag niran natin ulit, 2025-1-45, pag in-enter ko yan, humingi siya ng section. So, ibig sabihin, tama yung flow natin, no? Tama yung flow natin. Hindi siya dumaan dito kasi wala pang ganong student number. Kaya nag-exit siya sa else. Okay? Pupunta siya sa else. Ano yung else? Hihingi siya ng student number bago siya mag-end if. Or, pwede nyo ring ilagay dito yan. Yung end if na to, pwede ko ring ilipat dito. Pwede ko ring ilagay dyan. No? Okay. So, pag ready enroll, ang gagawin niya, magre-read, tapos, i-exit siya sa end if. Kaso, ang difference nito is, kapag already enroll na, saan ang exit niya? Dito. So, meaning, miski naka-enroll na siya o hindi, ihingi pa rin siya ng section. Okay? Pag dito mo nilagay yung if mo. So, paano yan? So, balik natin dito. Pinaka-safest. Para, pag hindi nakita, hihingi siya ng section, exit. Pag nakita, magsasabi siya ng so on and so forth, tapos exit. Okay? So, na-gets? Question? Wala. Ito, part to ng maliit na end if. Yan. Okay. Question so far? Wala ba? Hello. So, baguhin lang natin yung coordinate kung saan kayo hingi ng section. Asan ba yung section natin? Nasa row 100, no? So, nasa row 100 ako. So, gagawin ko siyang, row colon 100. So, mga 120. Doon ako hihingi ng section. Okay? Using this attribute. Yung attribute ng get. Ayan. Control C. Punta ako rito. Control V. Okay? So, pag niran ko, yes, 2025-1-45, enter, ayun na. Bumaba. Dapat dito sa taas yan eh. So, mali yung row ko. Tama yung colon ko, mali yung row ko. Program, cancel. Nasaan ba si section? Si section label ay nasaan? Nasa ilalim ng puting ulap, no? Sa dila 3. Nasa row 3 siya. Dito, nilagay ko siya sa row 5. So, dapat ito row 3 para pantay sila. Okay? So, 2025-1-45 si Goma. Maglalagay tayo ng section ngayon dyan. Okay? So, gusto kong palitan yan. Hindi ko i-enter yung section. Ang gagawin ko, ise-select ko yung section. Hindi ako mag-enter. Kasi, baka magkamali ka ng enter ng section. May type yung existing section. Diba? So, dapat, ang ipapakita lang natin dito, yung available section. So, saan natin makikita yung available section? Saang database? Pag di nyo makita yung nyo rito, command window nyo, click sa window, tapos click nyo yung command window na yon. No? O kaya naman, pag di nyo maklik, ibig sabihin nun, nag-run kayo ng program na hindi nyo pa tinatapos, ika-cancel nyo lang. Lalabas yun dito. So, anong database yun, mga kapatid? Nasa
ACT, S, HS, use, browse. Ayan year and section. Dapat kung ano lang nandito, yun lang yung isa-select mo na year and section. Kaso ang problem nito, pag eting hinugot natin, no? Pag eting kinuha natin, tong listing na to, magkakaroon ka ng maraming 1-1. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, so on and so forth. Maraming 1-2, maraming 1-3. No? So, pangit yung selection mo, dadami. Pero redundant, pare-pareho. So, pwede nating hindi kunin yan. Okay? So, anong magandang approach? Pwede nating tandaan niyo yung ginawa natin sa buksan natin ito, no? Natatandaan niyo ba natatandaan niyo to? Asa na yan? Generating student number. Ayan, no? O kaya yung ito, yes, no? Pwede kong gamitin to. Ito. Pwede kong gamitin to, no? Hello. Pwede kong gamitin tong portion na ito para dito sa aking selection ng section. No? Pwede ko siyang gamitin. O paano ko siya gagamitin? So, dito, ang target natin is mag-select ng section. So, labas tayo dyan. Ayan, lakihan natin to. Ang gagawin niya, magse-select siya ng section. Pero hindi natin i-entry yung section by selection. So, pwede kong i-implement itong part na ito. Ayan. So, kopyahin ko So, kopyahin natin mula dyan hanggang dine. Ayan. Control C. Punta ko rito. Control B. Ayan. Paano gagawin ko dyan? So, magdi-declare ako ng array. Pangalanan natin yung array na YS. Year and section. So, let's say, 8. No? So, 8 lang yung element ko. So, therefore, 8 lang yung available section para sa ACT. So, yung laman ng YS1, element number 1, array YS, ang laman niyan is ACT11. Ito namang YS2, ang laman niyan ay ACT12. Let's say 12. No? So, copy ko lang to. Control C. Baba ko rito, Control B. So, YS3. Laman niyan ay Y3. At yung YS4, laman niyan ay 14. So, kulang pa akong 4 kasi 8 yung dineclare kong array element. So, kopyahin ko lang to, no? Para hindi na ako magta-type. Baba ko rito, Control B. So, YS4, YS5, ang laman niyan ay 21. YS6, ang laman niyan ay 22. At yung array YS element 7, ang laman niyan ay 2, 3. At 2, 4 ay nandoon sa YS array element 8. Okay. So, ito yung selection ko ngayon. So, hindi na natin kukunin yung nandun sa database kasi magkakaroon ng duplicate, no? Magkakadoble-doble dahil ang daming 1, 1, 1, 2, 1, 3, and 1, 4 doon. So, kinuha ko lang siya. Okay? And then, magdi-declare ako ng nasa na yan? VSEC. Nag-declare na ba tayong VSEC? Ayan, nag-declare na pala tayo. No? Pwede ko ibaba dito yan para hindi kayo malito. Control X, mabubura siya.
So, dito gawin natin Control V. Ayan. Nag-declare ako ng VSEC. Anong window ang gagamitin natin para sa selection? Hindi ko pwede gamitin yung YN kasi maliit yon, no? So, anong window? Choose. So, window choose. Ang gawin ko, wala. I-open ko sa window choose sa loob ng window new. Ha? Tapos, at 00, mag-get ako ng hindi sagot, no? I-get ko tong variable na to, VSEC from anong array? Anong pangalan ng array? Christian? Tulog na? Alelis, anong pangalan ng array ko? Na nagko-content ng section. Tulog na rin? Jenaline. Sir, ano po yan? YS, sir. YS, no? So, dito, ilalagay ko YS. Yun. Kaya napapansin niya, di ba? The same yung structure ng syntax. Nagpapalit-palit na lang ako ng variable eh. So, ibig sabihin nito, kukuha ako ng laman ng VSEC sa array YS ko. Yung array YS, ito yun. Dineclare natin dito. Declare YS. 8 element. So, 8 yung laman ng YS. So, itong syntax na to, i-display niya yung 8 laman ng YS. At doon tayo magse-select. After selection, i-deactivate natin yung ating window choose. May window choose tayo sa taas, di ba? Ito, oh. Ayan, oh. So, yun ang gagamitin natin for selecting the section. So, deactivate natin window choose. So, this time, may laman na yung VSEC natin, no? So, may laman na si VSEC. Hindi ko na siya i-get. Kasi may laman na siya. So, hindi ko siya i-get. Ano na lang gagawin ko rito? Say ko na lang dito. Okay? So, try natin. Kung anong mangyayari. So, yes. 2025-1-45, andoon si Goma. Ito si section. Kasi di ba pag enter mo ng ng student number, display niya yung pangalan, hingi siya ng section. So itong intersection, no, andito na siya lahat. Okay? Pwede ko siyang i-move banda rito. Paano gagawin natin? Gusto niyo i-move ito banda rito. So, ang coordinate ng ating window new is ilan? 40 hanggang 150. So, huwag kang lalagpas dyan. So, si choose, dalhin mo siya sa anong lugar sa kanina? Ito yun eh, 18 eh, no? Nasa row 18 siya eh. Angat ko siya. Gawin kong row, let's say 7. Tapos bandang dulo. So, that is 150. Gawin natin mga 120. Tignan natin kung mag-a-appear doon. Anong size? 1020. So, okay lang yung size, no? So, pag niran ko, 2025-1-45, ayun. Lumagpas tayo sa 120. Kasi 150 lang to eh, no? So, balik tayo. Balik natin siya. Huwag natin siyang ilagay sa 120. Pwede ko siyang ilagay sa 100. Tapos taas ko ng konti. Mga 6. Run. Ni-run. Yes. 2025-1-45. Ayun, sakto, no? Dapat nga banda rito pa eh. So, iangat nyo na lang. So, pag kinlik ko yung ACT, let's say 21, dinouble click ko yan, dapat yan i-display niya rito. So, pag dinouble click ko, magko-close tong window na to, tapos di-display niya rito yung sinelect natin. So, double click, ayun siya. ACT21. Ba't nandun yung cursor mo? Kasi, dito sa program natin, hindi natin naalis yung read. Ayun, no? Kaya may cursor. No? So, pag naalis mo yung read,
automatic mawawala yung cursor niyan. Okay? So, run ulit natin. Yes. 2025-1-45, ayun na. Ngayon, kung gusto nyong eksakto ito, nakita nyo may gray, no? Litan nyo yung choose nyo. Ito kasing window choose yung gray. Litan nyo yung window choose nyo para maging eksakto lang siya. Ngayon, hindi mo na siya mai-scroll kasi wawalo lang yung laman. Pag dumami yung laman niya, pwede mo siyang i-scroll. Let's say 1-1. So, ayun, 1-1. So, ang next dyan, dapat, pag sinelect ko yung 1-1, lalabas dito yung schedule ni 1-1. Okay? Sa baba. Supposed to be, ganon ang mangyayari. So, saan natin makikita yung schedule? Nandoon sa ACTSCH. No? Yan ang schedule. So, i-display niya lahat ng schedule ni 1-1. So, magmula rito hanggang dito, di-display niya yan. Instructor, description code, daytime, yon. Yun ang i-display niya. Yung day, yung time, subject code, description, tsaka instructor. Yan ang i-display niya. Kapag niran natin, ire. So, pag niran natin ire, di-display niya yung daytime, code description, tsaka instructor. Kaya mahaba yung pagitan ng instructor and description. Mahaba yung description eh. So, pag nag-2025-1-45, ACT11, labas lahat dito yung schedule ni ACT11. So, paano natin gagawin yon? So, tapos na tayo sa part na ito. No? Ito. So, saan natin ilalagay yon? Itong if na to, is para dito yon. Ang else niyan, ito. Itong if na malaki, where is that? So, etong malaking to, is para dito. Else and if. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, pwede nyo bisitahin yung previous natin. Ito. So, paano natin ginawa? So, inopen natin yung list. So, ito siya, di ba? Inopen natin yung list. Tapos, hinanap natin yung year sec. Sa year sec, hinanap natin sa year sec kung merong BSEC. At nag-row tayo is equal to 9. Okay? So, anong database ginamit natin? Hello, mic test. Anong database ginamit natin? Hello, mic test. Nandiyan pa ba kayo? Yung database na list. Silipin natin yung database na list. Browse. Ito, yung database na list. Okay? So, dyan tayo. So, ang gagawin natin is ito ba yan? Hindi yan. Ito, no? Tsaka ito. Kunin natin to. Yan. So, pagkakuha natin ng section, so, pwede ka na mag-end if dyan. Okay? Dito na tayo. So, i-open ko yung database na list kasi andun yung laman ng schedule. So, ito na rin mismo. Okay? Control C. Punta ako rito. Console D. So, YRSEC. Yan pa rin ba yung ano ko? YRSEC.
So, yun pa rin. YR sec. Okay? So, ilolocate ko sa field YR sec kung merong bsec. Ilolocate ko yun. Okay? Tapos, mag-i-implement ako ng do while. Ito. So, do while. Sabihin natin na do while. Kopyahin ko na nga lang to. Control C tapos Control V. Yan. So, uulit-ulitin niya to. No? Habang yung year sec ay equal sa bsec. Kunyari, nilagay ko ACT11. Hahanapin niya. So, yun yung pointer. Nasa ACT11. So, hanggat ACT11 yan, gagawin niya tong procedure na ito. Yung nasa loob ng do while. Okay? Ang condition habang yung YR sec ay equal to bsec. So, anong gagawin niya? I-display niya yung laman nung day, time, S-code, S-desk, INST, no? Ngayon, i-rename natin to. Yung day, time, tsaka yung INST. Kasi naka-blue yan eh. So, i-rename muna natin. So, use list. Tapos, modify structure. So, gagawin ko lang tong S-day. Lagyan ko lang ng S. S-time. INSTR. Yun. Yes. Okay. So, pwede kong kopyahin to. Hanggang dito na para ano. At ilagay ko dito. Ayun. So, yung R is the row. Saang row ko i-display? Initially. Yung unang record. So, ginamit niya rito row 9, pero sa ating version ng Visual Fox Pro, hindi siya sa row 9. Anong display ba yung day? So, this should be S-day, S-time, at INSTR. So, anong row yung day? Ayun. No? Ito siya. Row 6, colon 3. May line tayo sa colon 8. So, row 9 na ito. Colon 3. Okay? So, initial row ko will be, yung initial row ko will be equal to row 9. Kaya at row 9, 3, 9, 15, 60, hindi, no? 3, 20, 40, 50, 120. Okay? So, this is 3, 20, 40, tapos 50, at saka 120. Sa ilalim kasi, nung label natin ilalagay. Pero, the same row. Row 9, 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 no? Tapos, pagdating dito, mag-i-skip. So, pag nag-skip ka, ang mangyayari sa'yo dyan, dapat, kung nandito yung pointer mo, at nag-implement ka ng skip, pupunta yun sa pangalawa. Okay? Pagpunta niya sa pangalawa, babalik yan dito. Dito, ang question doon, yung bang YR sec mo equal to BSec pa rin? Yes, no? Yung YR sec mo is 1, 1 pa rin. So, ulitin niya ito. Pero, yung row mo, instead of 9, gagawin niyang 10. Ayan, no? So, magiging R is equal to R plus 1. So, pag loop niyan, dito sa do while mo, dito sa do while na to, ano nalaman ng R? Ano value ng R? Uy, 10. Kasi initially 9. So, maglo-loop siya. Saan siya maglo-loop? Sa do while na to. Paano siya maglo-loop doon? Dapat mag-endo ka rito. Pag may do while ka doon, may partner kang endo ron. Okay? So, yan na.
Try natin. Try, no? Yes, no? Yes. 2025-1-45. Ayun. Si Goma, dali natin sa 11. Ayun yung kanyang schedule. Pwede niyong baguhin yung attributes ng font. Anong text. Yan. So, ilan ng schedule ni 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? 7, 8, 9. So, meron siyang 9 subject. So, tingnan natin kung totoong ngang may 9, no? I-browse natin yung ating list. Meron ba siyang 9 subjects si 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, pag may binago ko rito sa list, magre-reflect yan doon sa schedule. Ayos. Question? Question? Hello, mic test. Andiyan Wala pa ba po. sila? Wala pa, no? So, lagyan kaya natin ng to. I-modify natin para meron namang simple computation. Kunyari, pag nilagay ko si 11, may units nandito. Singitan natin ng units. Tapos bandang uli, nakatotal kung ilang units yung enroll niya. Okay ba sa inyo yan? Modify natin ng konti. No? So, iusog ko sa instructor. Tapos, lalagyan ko rito ng units. Or, saan? Sa baba na lang, no? Total units. Pero dapat naka-display yung units doon. O, sige, singit natin. Singit tayo ng units. So, sa label natin, where is our label? Ito, no? Instructor 120. Gagawin ko siyang 160 tayo, di ba? So, 130. 135 yan. Andun yung instructor. So, sa display ko ng instructor, where is that? Yung display ko ng instructor, 135. Ayun. Or pwede nating i-atras. Pwede nating i-atras. Hindi na, ganyan na lang. 135. So, before instructor, sa label natin, before instructor, no, dito, maglalagay ako ng units. So, kopyahin ko lang to, Control C, punta ako rito, Control V. So, instead of 50, gawin ko tong 100, at eto, gawin kong units. Units. Okay? So, pag niran natin yan, ayun, pasok na yung units. Kaso si instructor, umusog ng konti. Dapat 130. No? Dapat 130. Wait. Hello. So, dapat 130. So, dito tayo, no? So, si instructor, gawin natin 130. So, ito gawin natin 100. Tama na yan si 100. So, pag niran, ayun, okay na. Program cancel. Tapos, syempre, yung display natin ng instructor, nasa 130. Kailangan din natin ng display ng units. So, dito tayo. At row, ano yun? 100. Isisay ko yung S units. Sabihin natin yun yung variable ko. S unit. Okay? So, kailangan mag-declare ng S unit ngayon. Hindi na. Sige, S unit. Ngayon, balikan natin si list, no? Si list, kailangan natin i-modify, silitan natin ang units. Kasi wala siyang units. So,
Modi is true. So, after instructor, paano ako magsisingit? Insert ka lang. Oh. Click nyo lang yung insert, bababa yun. Tapos itatype nyo dyan yung yung field name. S-unit. Okay? Sunit. So, numeric siya, no? So, numeric, where is numeric? Ayun. Ilang width? 10 digit? Hindi Ang dami naman nun. Mga 3 lang, no? 27, 33 units, ganun. Okay na. Tapos okay ko siya. Make permanent, yes. Kaya pag nag-browse ako, may unit ka na ron. Walang laman. So, lagyan natin. So, lahat ng subject na yan is 63 units yan eh. Lagyan ko lang para, yan, 3. PE2. Yung NSTP 3. No? So, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, and 3. Ilalagyan ko lang ng entry ng units. 2 and 3. Sino to? Second year. 3 units lahat to eh. Maliban sa 3 units lahat. Sa PE rin, no? 2. Okay, so may units na tayo. Sunit. Save natin. So dito, isi-save natin yung S unit sa colon 100. Okay na ba? Kompleto na? So try natin. Yes. So 2025-1-45. Let's say nilagay natin sa 11. Ayun. Ito yung units. Pwede nyo lagyan ng total dito yan. Total units. Sa baba dito. No? Sa ilalim ng huling subject. So, paano natin gagawin yon? Ito total niya lahat ito. Okay? At i-display niya dito sa baba. Yun yung kanyang total units enrolled. So, paano natin gagawin yon? So, dito, nag-say ka, di ba? Say. Kailangan mo ng isang variable na maghahawak, magkikerry o storage para sa iyong total units. So, declare tayo ng variable. Saan? Pwedeng dito sa taas, no? Wag lang dito sa Wag lang dito sa loob ng do while. So, declare tayo, let's say, after ng use. So, declare tayo ng T unit. Tunit. Yung isa sunit. So, equal 0. Bakit 0? Numeric siya, no? Initial value ng total unit is 0. Ngayon, dito, pagdaan mo rito, yung unang subject, pagka-skip mo, i-increment mo yung row para maging 10. At i-increment mo yung unit mo. So, yung T units mo, ano magiging formula ng T unit? Yung T unit is equal to the previous value ng T unit, which is 0. T unit. So, T unit is equal to T unit, no? Plus, kung ano yung value ng sunit. Yung sunit, yung unit ng subject na yon. Kaya pagdaan niya sa unang subject, ang value ng T unit mo is 3. Pag nag-loop yan dito, pointing to the next subject, kung yung value nito, magiging 3 na to, plus yung bagong value ng S unit. Kunyari, PE yun, 2. So, magiging bagong laman ng T unit is 5. Yung previous, which is 3, plus yung 2. Doon sa huling dinaanan. So, ganito lang yung pagko-compute. No? Para,
total. Ngayon, saan natin i-display? Huwag doon sa loob ng endu. After ng endu mo i-display yan. Kasi, kailangan mo munang makuha lahat ng subject units bago mo i-display. So, dito ka magdi-display. Okay? So, paano ka magdi-display dito? So, pwede mo siyang i-display dyan. Anong row? So, at R, kasi dito, kunyari, last subject, edi R plus 1 ka pa rin. No? Pag nag-loop, and do, balik ka na ron. Sa do while, last subject. So, last subject, R plus 1 mo, is yung next row, after nung last subject. So, ang gagawin mo, at R, plus 1, dagdagan ko pa ng isang row, comma, anong colon? Saan ba nakasay yung T units? Colon 100. No? Isesay ko yung, alin? Yung T units. So, bakit ako tignan nyo to, no? Pwede yan, no? Formula. Naka-formula yung row ko. So, ibig sabihin, yung latest row, plus 1 pa ako, kung 9 yan, kung 10 yan, plus 1 pa ako, yung row ko dito is 11. At colon 100, isisay ko yung T units. So, try natin kung gagana ito. So, pag ni-run, yes, 2025-1-45, enter. Si ACT11, T units not found. Bakit? Kasi, yung variable ko, dito, walang S. So, tanggalin natin yung S dito. Okay? T unit. Okay. So, i-run ulit natin. Yes. 2025-1-45. Ayun na. Section 1-1. Ayun. Total units, 26. Pwede mong lagyan ng mark, rito, ng, tawag din eh. Yung label, no? Para ano yung 26. So, gawin natin. So, at row 1 plus 1, say, at row R1 plus 1, isi-say mo, sa colon 100 yung units, total units. Pero, at the same row, R plus 1, magsisay ako ng, isi-say ko? Sa colon, na to? Colon 80 or colon 90. Isi-say ko, yung string na total units. O total units enrolled. Ganyan. Pwede yan. So, i-atras nyo yung 90 kasi tatamaan yung 100 eh, no? So, mga 75. O, sige, 70 na. So, try natin. So, run. Yes. 2025-1-45. ACT11. O, total layo. Total unit enrolled, 26. Ay, ba't ang layo? Ay, kaya pala eh. Sorry Kasi R plus R to eh. Dapat to R plus 1. Na? R plus 1. So, run ulit. Yes. 2025-1-45. Enter. Si Mr. Goma yon. Section niya, let's say, 1-1. Ayun. Total units enrolled. 26 units. So, na-total na natin. Okay? So, 26 ba talaga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, plus 2 is 26. So, tama yung total natin. 26 units. Question? Hello? So, ang next part niyan is, wala lang, no? Ilalagay na lang natin yan sa database. Papasok natin sa database yan. Kaya nag-use enroll tayo rito, no? So, use enroll. Okay? So, kunin na lang natin to at ilagay natin sa database.
Append blank kasi new student yon o new enrollees. So, palitan natin yung studno name with section with BSEC, so on and so forth. Yun lang, no? Okay? Else and if na tayo. So, ngayon, walang laman yung ating enroll. Inalis ko, no? Pag nirun natin to, dapat mag-a-appear siya doon because of this. Okay? So, pag nirun, 2025-1-4, ulit. So, pag nirun natin, 2025-1-4, bakit wala? Ba't lumalabas? Kanina hindi naman Nagdagdag lang ako ng ganito Nagdagdag lang ako ng ganito Tsaka ganito bakit lumalabas? Ano nangyari? So, alisin natin Baka mali yung posisyon ng pagkakadagdag natin. Alisin natin. 2025-1-45. Ayun, si Goma. Okay? Hindi siya umexit. So, nung dinagdag ko to, umexit. Bakit? Bakit, mga kapatid? Tama ba yung posisyon kung saan ko siya nilagay? Dapat ba nandito yan, kasama ng do while? Dapat ba nandyan yan, kasama ng do while? Eting do while, no? So, pagka save, i-display yung total unit. Okay? So, bakit lumi-exit doon? Mali kasing posisyon natin dito. Saan dapat nakalagay yan? Dapat siya nandito sa ilalim ng if. So, kunin ko to. Gagawin ko lang dyan. Idadrag ko lang yung pababa rito. Lilipat na yan. So, ayun. Okay? So, pagtapos na lahat ng selection, tsaka ako magbubukas ng database, tsaka ako magsisave. So, run. Yes. 2025-1-45. Ayun, gumana na siya, no? 1-1 si Goma. 26 units. Ngayon, tignan natin si list. Use list. Use enroll. Dapat nandun na si Goma. Browse. Ayun na si Goma. So, hindi na siya pwedeng mag-enroll ulit, no? Kasi naka-enroll na si Goma. Okay? Question? So far, wala na. May tanong po ba sila? So, nagkaroon na tayo ng sample ng computation. Ito lang ang sagot dyan sa problema nyo. Ito, no? Yan lang yun. Okay? So, any question? May gusto pa kayo idagdag? So, siyempre lang, susunod dyan yung YN. Ito. Okay? Ito na yung susunod dyan. Pero hindi ko nagagamitin yan. Ang gagamitin ko yung yung YN na maganda. Ito. Ito na gagamitin ko. Diba? Yan yes, no selection. So, kunin ko lang yan. Saan ba yan? Hanggang dito tayo. Ayan, hanggang dito tayo. Ayan, no? Nawala. So, kunin ko siya hanggang dito. Control C. Daling ko rito. Control V. O, yan na yung YN ko. Meron naman akong meron na tayong window na YN Okay? Yan na yung YN ko. So, may endo ako rito. Dapat
may endo ako doon sa main. Dito, no? Huwag niyo kakalimutan yung endo nyo, yung dual nyo rito sa taas. Pwede dito, pwede rito, no? So, dito ako. Do while, yun yung main nyo. Do while true. So, ito, pag nakuha nyo na kasing structure nito, madali na, no? Copy paste ka na lang. So, ito yun. So, pag niran ko, yes, 2025-1-45 student already enrolled. Okay. So, student already enrolled. Ibig sabihin, hindi na siya pwede kasi naka-enroll na siya. Saan tayo nang galing nun? Ito yun, no? Student already enrolled. Read. Else, ito. So, pag nag-read ka, babalik ka saan? Dito ka mag-exit sa end if. Kaya nag-error dyan. Kasi yung end if mo, ito yung laman. If found else, gagawin niya ito. No? Gagawin niya lahat yan. Hindi ka dapat dyan nag-end if. Saan ka mag-end if? Dito, sa baba na ito. Dapat nandyan yung end if mo. So, dapat, i-remarks natin to, ha. Tignan niyo yung mga position ng end if nyo, ha. So, dapat ang end if mo, nandito sa, teka lang, nalito tuloy ako. So, etong if na ito, if found, gagawin niya itong portion na ito. Else, ito gagawin niya. Okay? Ngayon, nakita niya, di nag-already exit. Already enrolled. So, saan siya tatakbo? Hindi siya sa else tatakbo. Tatakbo siya rito sa end if na ito. Ang problema, may pinagagawa ka pa. Hindi mo pwedeng ipagawa ito kasi hindi naman yan para sa if found. Para to sa not found. So, hindi ka pwedeng maglagay ng end if dyan. Saan ka maglalagay ng end if? Dito. Andito dapat yung end if mo. Yun, no? Hindi dito. Remarks ko lang. So, dito yung end if mo, nung maliit na end if. Yun. Okay? Para, pag hindi niya nakita, pag nakita niya, ang exit niya, dine. Okay? Dine ang exit niya. Pero pag hindi niya nakita, pupunta siya sa else. Si else, gagawin niya hanggang dine. Okay? So, pag nakita niya, mag-exit siya sa end if. Pwede yung pa-exitin na lang yan, no? Or lagyan niyo ng ng loop para bumalik dun sa main. Pwede rin yon. O lagyan niyo ng return para mag-exit dun sa program. So, mag-return muna tayo. So, pag niran ko to, at nag-2025-1-45 ako, existing na yan. Ano gagawin yan? Dapat yan i-exit sa program. O yan, di ba? Pag in-enter ko yan, may read kasi tayo, kaya nagbi-blink yun, no? No? May read tayo eh. Pag in-enter ko yan, dapat exit yan. Ayun, nag-exit siya. Ibig sabihin, hindi niya iyaalaw mag-enroll to kasi naka-enroll na. So, in-exit ko siya. Ito yung reto na to, no? Lagyan natin ang remarks para sa exit if found. Okay? Yung return. Kaso, hindi ko dapat ilagay dyan. Control X. I-remarks ko lang, no? Yan. Itong else na to, ito yung malaking if. Asan yan? Nandun yan sa taas. Ito. Okay? Yun. So, okay na. Question? So far, wala. Question, people of the Philippines. Wala na. No? Pagod na kayo?
So it's already 11:30. Meron na tayong 1 hour and 20 minutes. Tuloy pa? Pwede Marjorie. naman po, sir. Ha? So, Pwede naman po, sir. magi Tuloy niyo pa po. Para may marami pa po kami matutunan. so hindi na mabibiting kayo tsaka baka naka-overload na kayo.